Magandang araw po sa ating lahat. Miss Kat po, andito na naman po tayo para maghatid ng kilig, aral at inspirasyon. Tara, samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng kwento natin ngayon. Bilyonaryong CEO, tinapunan ng pera na parang basurang isang waitress matapos makuhang pagkadalaga. Ngunit matapos ng 5 taon, bumalik siya bilang espiya para sa kanilang anak na may malubhang sakit. Isinulat po ito ng ating magaling na writer na si Miss Ivy Ron. Sa gitna ng kaguluhan, si Isla ay abot langit ang pagdarasal na matapos na ang shift bilang extra waitress. Pagod na siya, pero kailangan niya ang tip. Habang naglalakad siya dala ang tray ng tubig, isang grupo ng mga lalaking tumatawa ang humarang sa daanan niya. Hindi niya inaasahan ang pagtulak sa kanyang siko. Sorry po. Paumanhin nga ni Isla habang bumabagsak ang tray. Ang buong baso ng tubig ay tumapon diretso sa mamahaling suit ng lalaking nakatalikod sa kanya. Tumigil ang musika sa pandinig niya. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Si Vince, ang CEO ng kumpanyang kinatatakutan ng lahat. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Do you have any idea how much this suit costs? Sir, pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya. Nadulas lang po ko. Sorry po talaga. Sorry? Sa tingin mo ba, mabubura ng sorry mo ang dumi ng damit ko? Ani nga ni Vince. Ang boses nito ay malamig, matalim, at kayang magpatigil ng tibok ng puso ng kahit na sino. Nakaramdam si Isla ng panlalamig sa kanyang buong katawan. Sir, babayaran ko na lang po. Hahanapan ko po ng paraan. Sad nga ni Isla, halos mabasag ang boses sa kaba. Babayaran mo? Sa liit ng kinikita mo sa isang gabi, 10 taon mo man pagtrabahuan yan, hindi mo mababayaran ang damage na ginawa mo. Hinawakan ni Vince ang braso ni Isla. Hindi ito marahas, pero sapat na para hindi makagalaw ang dalaga. You're coming with me. Saan po? Sir, kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Wala akong pakialam sa trabaho mo. Sa suite ko babayaran ang utang mo sa ibang paraan. Dinala nga siya ni Vince sa kanyang VIP suite sa itaas ng hotel. Pagkapasok pa lang nila, isinara ni Vince ang pinto ng malakas. Ang takot ni Isla ay hinaluan ng kaba dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ng lalaki. Magubad ka. Bigla ang saad nga ni Vince. Ano sir? Hindi po ako ganong klase ng babae. Kailangan ko pa pong umuwi. Isla, right? Huwag mo akong subukan. Gusto mong matapos ang problemang to, di ba? Ito ang tanging paraan. Kilala ni Isla na malupit si Vince, ngunit hindi niya inasahan na ganito kasama ang lalaki. Sa bawat hakbang ni Vince palapit, umatras si Isla hanggang sa tumama sa likod niya ang malamig na pader. Ngumisi ang lalaki at tinignan ang katawan ni Isla. Matagal na nga talagang pinagmamastan ng dalaga at ngayong gabi, hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Gusto niya itong angkinin. Napatingin siya sa labi nitong natural na mapula. May takot sa mukha nito. Hinalikan niya ang dalaga. Lumalaban pa ito at pilit niyang tinutulak pero napigil niya ang mga braso nito. Bumaba ang halik niya sa leeg nito. Hindi na malaya ni Isla na nadadarang na nga siya sa ginagawa nito. Bahagyang kinagat ni Vince ang tuktok ng kanya. Vince. Isla, nag-uumpisa pa lang ako. Isang gabi na mainit ang kanilang pinagsaluhan. Sa gitna ng pagsasama, nawala ang lahat ng pride ni Vince at ang lahat ng takot ni Isla. Nadala na nga siya. Napaliyad na nga lamang ito. Napapikit pa. Napahiyaw na nga lamang siya at pabaling-baling ang ulo. Hindi na malaya ni Isla na nangyari na nga ang nangyari. Pagkagising ni Isla nakita niya si Vince na nagbibihis na.
Walang kahit na anong lambing sa mga mata nito. Kumuha si Vince ng bundle ng pera mula sa kanyang wallet at ibinato nga sa kanya. Saad nga ng lalaki? Kunin mo na yan. Sapat na siguro yan para sa serbisyo mo ngayong gabi. Wag mo na akong lalapitan pa ulit. Natigilan si Isla. Bakas ang gulat sa kanyang muka. Napatingin siya sa bedsheet na may bahid ng dugo. Tanda na nakuha na nga ng lalaking pagkadalaga niya. Ano to? Akala mo ba? Nabibili mo ang lahat ng bagay gamit ang pera mo, ha? Hindi mo kailangan magmalinis. Alam nating pareho kung bakit ka nandito ngayon. Lumabas ka na dahil marami pa akong kailangan gawin. Nasaktan si Isla. Para sa kanya, ang gabing yun ay isang pagkakamali. Pero ang pagtrato ni Vince ay parang isang basura na itinapon matapos gamitin. Napaka-arugante mo, Vince. Sana hindi mo pagsisihan ang ginagawa mo ngayon. Sad nga ni Isla habang nagningning naman ang kamay. Sa galit at hiya. Nanginginig nga ito. Kinuha niya ang mga nagkalat nga niyang damit. Napangiwi siya ng maramdaman ang sakit sa kanyang pagkababae. Tinalikuran siya ni Vince nang hindi man lamang ito lumingon. Wala akong pinagsisisihan sa buhay ko. Lalo na ang pagbabayad sa mga taong tulad mo. Ani nga ni Vince habang binubuksan ang kanyang laptop. Tila wala nang nakita sa kanyang harapan. Umuwi si Isla ng luhaan. Pakiramdam niya ay napakababa niya. Naiinis din siya sa sarili dahil sa kanyang ginawa. Kung sana ay lumaban siya at hindi nagpaakit nga, hindi ganoon ang kahihinatnan niya. Lumipas ang isang buwan. Madalas siyang magsuka at mahilo. Hindi rin siya dinatnan ng dalaw. Nanginginig ang kamay na tinignan niya ang 2 guhit ng kanyang pregnancy test. Hindi niya inakala na ang gabing yun ay magdudulot ng bunga. Lumipas ang ilang linggo, nagsimulang makaramdam si Isla ng pagkahalo at paglilihi. Hindi pwedeng mangyari to. Paano ko siya haharapin? Samantala, 5 taon ang nakalipas, ngunit ang mga alaala ng gabing yun ay nananatiling sariwa sa isipan ni Isla. Sa isang maliit at masikip na apartment sa gilid ng syudad, nakatira ang isang babaeng nagbago ang lahat dahil sa isang pagkakamaling hindi niya pang nagsisisihan dahil sa bunga nito. Liam anak, kakain na tayo. Tama na muna ang paglalaro. Mommy, tignan mo nakabuo ako ng castle gamit ang mga blocks ko. Ganun ba kalaki ang bahay ni Daddy? Masaya na pagbabalita nga ni Liam sa ina. Natigilan si Isla at hindi nga nito alam ang kanyang sasabihin. Ang kanyang puso ay humakdi. Kamukhang kamukha nito si Vince. Hindi ko alam anak, pero ang mahalaga, masaya tayo rito, di ba? Saad ni Isla habang pilit nang umingiti. Sa loob ng 5 taon ang tanging layunin niya ay ang kaligayahan ni Liam. Ang pagiging single mom ay hindi madali. Mula sa pagtatrabaho bilang dishwasher sa isang maliit na kainan hanggang sa paglalako ng mga kakanin, ginawa niya ang lahat. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, tila sinusubok nga siya ng tadhana. Ang ubo ni Liam na hindi mawala-wala. Ang mga gastusin sa ospital na unti-unting pumipigas sa kanyang ipon at ang renta sa bahay na ilang buwan na nga ring delayed. Isang hapon, habang naglalabas si Isla, ay napatingin siya sa kanyang anak. Agad siyang napatayo at nilapitan ito sa paglalaro. Paano? Ubo ito ng ubo. Liam anak, dadalhin ka na ni Mama sa ospital. Mama, masakit po. Nahihirapan na saad ng anak. Basa pa ang damit ni Isla sa paglalaba, ngunit dinampot niya ang wallet at diretsyong lumabas. Nag-aabang na may tricycle. Nang makasakay ay hinaplos niya ang ulo ng anak. Hindi nga niya napigilang matakot at maiyak sa kaba. Anak, hindi mo iiwan si Mama, ha? Saad ni Isla at pinunasan ng luha. Ang naging sagot ni Liam ay ang pag-ubo kasama pamuli ng dugo. Pinunasan nito ang kanyang dugo at nanginginig
Ananiyakap ang anak. Nang ma-admit ang anak sa ospital, lumabas muna siya upang tumawag. Kailangan niya muling mangutang. Hindi niya namalayan ng sasakyang muntik na nga siyang masagasaan. Isang lalaking lumabas at inalalayan siya bigla. "You must be Isla." Sad nga ng lalaki. Sino po kayo? At bakit niyo po alam ang pangalan ko?" Nagtatakang tanong nga ni Isla. "Hindi na mahalaga pa kung sino ako. Ang mahalaga, alam ko ang kailangan mo. Pera. Maraming pera." Nakangisi ang lalaki sa kanya. Pamilyar ang lalaki, madalas niya nangang makita sa coffee shop na kanyang pinagtatrabahuan. Napakunot noo si Isla. "Hindi po ako tumatanggap ng mga ganyang uri ng alok. Kung tungkol to sa trabahong hindi marangal, hindi ako interesado." "Trabaho? Negosyo to. Ang kalaban ni Vince, ang lalaking sumira sa buhay mo. Gusto mo bang makaganti? Gusto mo bang magkaroon ng sapat na pera para sa pagpapagamot ni Liam?" Napatigil si Isla. Paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa sakit ni Liam? At paano nito nalaman ang namagitan sa kanila ni Vince noon? "Anong gusto mo?" "Magpanggap kang personal assistant niya. Pumasok ka sa kumpanya niya. Kumuha ka ng mga dokumentong magpapabagsak sa kanya. Kapalit nito, isang malaking halaga na magbibigay sa anak mo ng magandang kinabukasan." Saad ng lalaking nakatingin sa mga mata ni Isla. "Hindi ko kayang mandaya. Hindi ako kriminal." Saad ni Isla habang nanginginig ang mga kamay. "Hindi ito pandaraya, Isla. Ito ay pagkuha ng hustisya para sa sarili mo. Isipin mo si Liam. Hanggang kailan mo siya kayang tiisin? At si Vince, nakaramdam ba siya ng konsensya para sa'yo? Hindi niya nga alam na may anak kayo na kailangan ma-ospital para gumaling." Pangaasar pa nga ni Mr. Sandoval. "Kung magbagong isip mo, tawagan mo lang ang number na to. Sa pribadong lugar ko na lang din sasagutin ang mga tanong mo." "Salamat, Isla." Nagpaalam na nga si Mr. Sandoval. Dala ang order nga nitong kape. Gabi-gabi hindi makatulog si Isla. Nakatingin siya kay Liam habang natutulog ito. Ang paghinga ng bata ay mababaw at mahina. Ang konsensya niya ay nakikipaglaban sa pangangailangan. Sa huli ang pagmamahal sa anak ang nanaig. Kinaumagahan tinawagan nga niya si Mr. Sandoval. "Tatanggapin ko na po ang alok niyo." "Mahusay. Narito ang mga kailangan mong gawin. Huwag kang magkakamali, Isla, dahil kapag nabigo ka, hindi lang ang trabaho mong mawawala." Ani nga ni Sandoval. Ang boses nito ay puno ng banta na nagpatindig nga ng balahibo ni Isla. Sa susunod na linggo, dala ang kanyang resume, naglakad si Isla patungo sa mataas na building ni Vince. Ang kumpanyang dati niyang kinatatakutan ay siya na ngayong magiging battleground niya. "Kailangan ko lang gawin to para kay Liam. Para sa kinabukasan niya. Vince, hindi mo na ako matatapakan ulit." Pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng malamig na aircon at ang nakakasilaw na ningning ng tagumpay. Si Mr. Gomez ang humarap sa kanya. "Ikaw ang aplikante para sa PA position, tama? Mabilis ang kailangan namin. Kaya mo ba?" Tanong nga ni Mr. Gomez habang tinitignan ng papel na dala ni Isla. "Opo, sir. Handa po ako magtrabaho ng mahigit sa inaasahan niyo." "Sige. Pumunta ka sa 40th floor. Hihintayin ka ni Mr. Vince sa kanyang opisina. Huwag kang magkakamali dahil kapag nagkamali ka, wala nang second chance." Ani nga ni Mr. Gomez. Habang nakasakay sa elevator, ang bawat palapag na nalalagpasan niya ay tila paglapit sa bingit ng kapahamakan. Ang mga kamay ni Isla ay nakakuyom. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ito na ang simula. Magbabayad ka, Vince. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na bahagi na nagtatanong kung tama ba ang ginagawa niya. Ang lalaking minsang naging sanhi ng kanyang pait ay muli niyang makakaharap. Ang lihim na buhay ni Isla bilang ina at bilang espiya. Nagsimula na. 5 taon na ang lumipas
Napahilamos si Vince sa kanyang mukha at napahilot sa sentido. 5 taon na nga ang lumipas simula nang nakasiping niya ang babaeng sa isla. Simula noon, hindi na siya nilubayan pa sa kanyang panaginip. Ang magandang mukha nito, minumulto pa rin siya. Simula ng araw na yon, hindi na nga niya nakita pa ang dalaga. Nagsisi siya sa kanyang ginawa noon ngunit ayaw niyang magmahal. Natatakot siyang baka kay Isla tumibok ng tuluyan ang kanyang puso. May kumatok sa pinto bago yun bumukas. Hindi nag-angat ng tingin si Vince. Mr. Gomez, ano na naman kailangan mo? Saad nga nito. Good morning, sir. I'm Isla. Hindi po Mr. Gomez. Malumanay, malambing at nagpakabanga ang boses na yon kay Vince. Napakatagal na panahon simula nang marinig niya ang lamyos ng boses ng babae. Hindi nagpakita ng reaksyon si Vince. Binaba niya ang ballpen at nag-angat nga ng tingin. You must be the new secretary. Pinalandas ni Vince ang tingin kay Isla. Mas lalo lang itong gumanda at nadepin na ang hubog ng katawan. Mas lumaki nga ito at mas gumanda pa nga ang balakang. Nakangiti ito sa kanya, ngunit may galit sa mga mata. Ang babaeng gabi-gabi nga niyang napapanaginipan, nandito na nga sa kanyang harapan. Okay, ipagtimpla mo ako ng kape. The monthly report is under your drawer summaries. So give it to me. Ayoko ng late at ng mga pakilamera. And lastly, gusto ko ay susunod sa utos ko. Mahina at mabigat ang huling pagbanggit niya. Napalunok si Isla at nagpipigil ng galit. Masusunod po, sir. Good. Magtimpla ka na. Sir? Bakit? Hindi niyo po ba ako naaalala? Natawa si Vince. Tawa ng pangiinsulto. Ayaw aminin ng binata na naaalala niya ang babae pati ang bawat sulok nga ng katawan nito. Hindi. Mukha kang plain. Why? Did I already fuck you before? Pasensya na hindi ako matandain sa babae pag di magaling sa kama. Nakangisi si Vince. Halos mag-usok naman ang ilong ni Isla. Hanggang ngayon ay mayabang pa rin siya. Kung pwede lang iba to, ang mamahaling vase sa mukha nito, nagawa na niya. Ganun po ba? Pero wag pa kayong mag-alala. Hindi po tayo, alam niyo na, hindi ko naman po kayo type eh. Pagsisinungaling din ni Isla. Nagiba ang timpla ng mukha ni Vince. Mukha itong nainis at na bad trip. Natawa naman si Isla sa kanyang sarili. Sige sir ipagtitimpla ko na po kayo ng kape. Matamis na ngumiti si Isla dahil nakaganti na nga sa among mayabang. Naiinis naman si Vince dahil sa sinabi ni Isla na hindi siya nito type. At bakit nagsinungaling ang babae? May nangyari sa kanila at yun ang pinakamasarap sa tanan ng buhay niya. Nakalimutan na kaya siya ng babae? Pero imposible. Siya ang nakakuha ng una nito. Pinagmasdan niya ang sekretarya. Tinitigan niya lamang ito. Nag-init nga ang kanyang katawan. Hindi rin maganda. Naagad nga niyang naramdaman yun. Here's your coffee, sir. Nilapag ni Isla ang kape. Tatalikod na nga sana siya nang patigilan nga siya ng amo. Stay, Isla. Bakit po? I-check ko kung masarap ang timpla mo. Tumango si Isla at naghintay na nga lamang ang reaksyon ni Vince. Nasarapan ng binata pero hindi niya nga yun sasabihin dahil iba ang plano niya. Kamusta po, sir? Masyadong mapait. Hindi ka ba nagasukal? Nagtaka naman si Isla. Tama lang naman ang timpla niya. May tamis na po yan, sir. Hindi niyo naman po sinabi na sobrang tamis po pala ang gusto niyo. Talaga? Sige, tikman mo. Ani nga ni Vince at nilapit nga ang mug. Nagdalawang isip si Isla ngunit ininom ang kape. Muntik niya na ngang maibuga ang kape nang hilahin siya ni Vince sa mga hita nito. Napaupo siya at napapikit sa binata. Mabilis siyang inalikan ni Vince at ininom ang kape na nasa kanyang bibig. Tinilaan pa nga nito ang natira sa kanyang labi.
Gulat na gulat si Isla sa bilis ng mga nangyari. Naubos na nga ang kape sa kanyang bibig ngunit hindi pa rin tumigil si Vince sa kakahalik sa kanya. Sir, tumigil ka na, ano ba? Reklamo ni Isla at pilit na tinutulak ang lalaki. Hinawakan lamang siya ni Vince, ang kamay nito. Pinigilan nga ito ng manlaban. Napakalambot ng labi ng dalaga na ayaw niyang tigilan. Napangiti si Vince. Mukha namang banas na banas si Isla. Tinigilan nga niya ang dala at ginawa na nga lamang ang dapat. Tapos ka na? Inis na tanong ni Isla. Hindi. Nag-uumpisa pa lang ako. Napairap si Isla at inayos ang kanyang nagusot nga na damit. Sa susunod, huwag mong gamitin ang kape para lumanti. Matapang na saad nga ni Isla. Wala akong maisip na paraan para mahalikan ka. Napakunot noo si Isla. Ganyan ka pa talaga? O ganyan lang kayong mga lalaki? Lahat ba ng sekretarya mo natikman mo na ha? Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Biglang sumama ang timpla ni Vince. Paano naman kasi na-offend siya sa sinabi ng babae? Just shut up, Isla. Shut up? Matapos mo akong halikan? Wala na akong karapatang magsalita? Ganyan ka ba kalibog? Wala pang isang araw na sekretarya mo ako pero hinalikan mo na ako kaagad. Lahat ba ng empleyado mo ginaganito mo, ha? Kadiri ka. Walang kurapang pagsasalita ni Isla at galit siya sa lalaki at galit siya sa sarili dahil ito ang naging ama ng anak niya. Kung sana ay nakapagpigil siya noon ay hindi nga ganito ang kinahahantungan ng lahat. Naiipon ang hiya at galit sa loob ni Vince. Ito ang unang beses na may babaeng nagsabi sa kanyang nakakadiri siya. Madalas sa mga babaeng nakukuha niya ay gustong-gusto pa niya ang ginagawa niya. Now leave. Gawin mo ng trabaho mo. Talagang aalis ako sa harapan mo. Ayaw kitang makasama. Tumalikod na nga si Isla at dumiretso na nga sa kanyang upuan. Nagiinit nga ang ulo niya sa amo at sa ginawa nito sa kanya. 5 taon na ang lumipas pero arogante pa rin. Siguro kamumuhian ito pag nalaman nga nila na may anak siya. Paano? Parang masayang lalaki sa pagiging buhay binata. Tinanggal ni Isa ang guilt na nararamdaman sa gagawin niyang pagpapabagsak sa lalaki. Ang lalaking yun ay puro babae lang ang nasa isip. Ang mga katulad niyang lalaki ay salot sa lipunan. Yun nga lang ay parang nagalit na ang lalaki sa kanyang mga nasabi. Sana lang hindi nga siya nito sisantihin kaagad dahil wala siyang maihaharap kay Mr. Sandoval. Inayos ni Isla ang pagtatrabaho at hindi na nga niya namalaya na natapos na ang araw. Sa kabutihang palad ay hindi siya sinisante ng lalaki kahit na grabe ang mga nasabi niya. Mabilis na lumipas ang unang 4 na araw ni Isla bilang personal assistant sa loob ng kumpanya. Sa bawat araw na yon, walang ibang ginawa si Vince kundi ang bigyan siya ng tambak na trabaho, utusan siya ng kung ano-ano at asarin siya sa tuwing magkakaroon nga ng pagkakataon. Ngunit sa likod ng bawat reklamo at pag-irap nga ni Isla, may mas malalim siyang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat. Nakaabang ang kanyang mga mata sa bawat kilos ng amo. Tuwing umalis nga si Vince para nga sa kanyang board meeting, mabilis na kumikilos si Isla. Hawak niya ang maliit na flash drive na binigay ni Mr. Sandoval. Ang lalaking nangakong magbibigay sa kanya ng ₱1,000,000 para sa operasyon ng kanyang anak na si Liam. Kailangan ko nang mahanap ang financial statements ng nakaraang taon. Konti na lang, Liam. Gagaling ka na rin, anak ko. Bulong nga ni Isla sa kanyang sarili habang mabilis sa binubuksan ng malaking file. Cabinet nga sa gilid ng opisina ni Vince. Kabado ang kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay parang gustong tumalon palabas ang kanyang dibdib sa sobrang bilis ng tibok nito. Alam niyang kapag nahuli na nga siya, ay hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya. Baka makulong pa nga siya at walang mag-asikaso sa kanyang malubhang anak. Nang mahanap na nga niya ang folder na may label ng Mercedes Holdings Confidential Financial Reports, mabilis na itong inilapag sa lamesa
at binuksan ang kanyang cellphone para kuhanin ng litrato nga ang bawat pahina. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pumipindot sa kamera. Biglang narinig nga ni Isla ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ng pinto. Pamilyar sa kanya ang mabibigat na hakbang na yon. Sa sobrang taranta ni Isla na bitawan niya ang hawak na ballpen at dire-diretso nga itong gumulong sa ilalim ng malaki at mamahaling wooden desk ni Vince. Mabilis niyang isinara ang folder. Itinago ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang pencil skirt at agad na sumisid sa ilalim ng lamesa upang magkunwaring may hinahanap. Bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Vince na seryoso ang muka. Hawak ang kanyang tablet. Nakataas ang manggas ng kanyang puting polo na lalong nagdepina sa kanyang matitimunong braso. Agad na kumunot ang noon ng bilyonaryo nang mapansin na walang tao sa desk ng kanyang sekretarya. Ngunit bukas nga ang kanyang opisina. Isla, where the hell are you? Mula nga sa ilalim ng lamesa na palunok si Isla. Ramdam niya ang lamig ng sahig at ang sarili niyang mainit na hininga. Dahan-dahan siyang gumapang palabas habang hawak ang ballpen. Ngunit bago pa man siya tuluyang makatayo ay nakita na nga siya ni Vince. Lumapit ang binata at huminto mismo sa harap ng kanyang lamesa. Tinignan nga niya si Isla, nakasalukuyan pang nakaluhod at nakatingala sa kanya. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vince. Masipag ka yata sa ilalim ng lamesa ko, Isla. May iba ka pa bang gustong hanapin dyan, ha? Mabilis na tumayo si Isla at inayos ang kanyang gulugulong buhok at ang kanyang kasuotan. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi dahil sa mapanuksang tingin ng amo. Huwag ka nga syumero, sir. Nagtatrabaho lang po ako dito. Nalaglag lang po talaga tong ballpen sa ilalim kaya ako kinuha. Kung ano na naman po ang tumatakbo sa utak mo. Natawa ng mahina si Vince. Ang tunog ng kanyang boses ay baritono at may kakaibang sensasyon na dumaan sa katawan ni Isla. Ipinatong ni Vince ang dalawa nitong kamay sa lamesa na naging dahilan para ma-corner si Isla sa gitna ng kanyang mga braso. Talaga ba? O baka naman sinusubukan mo lang akong silipin? 5 taon nang nakalipas, Isla. Pero hanggang ngayon hindi mo pa rin ba nakakalimutan kung gaano kasaya ang gabi natin noon? Ang kapal naman talaga ng mukha mo, no? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong pakialam sa nakaraan natin? At pwede ba? Umalis ka na sa harapan ko? Matapang na tinignan nga ni Isla si Vince sa mga mata. Pilit na itinatago ang kaba na dinudulot ng malapitang distansya nila. Pero si Vince ay mas lalo lang natakam sa pagiging palaban ng dalaga. Ang kanyang tingin ay bumaba sa natural na mapulang labi ni Isla na bahagyang nakabuka dahil nga sa mabilis na paghinga nito. You're lying, Isla. Your lips are saying no but your heart is racing so fast. I can practically hear it beating from here. Ibinaba ni Vince ang kanyang mukha sa leeg ni Isla. Ang kanyang mainit na hininga ay humaplo sa sensitibong balat ng dalaga na naging dahilan para mapakapit nga si Isla sa gilid ng lamesa. Bahagyang nanginig nga ang mga tuhod ni Isla nang maramdaman ang malalambot na labi ni Vince na dumampi sa kanyang panga, pababa sa kanyang leeg. Vince, ano ba? Nasa opisina tayo! Umungol pa nga ng mahina si Isla. Pilit na itinutulak nga ang lalaki pero parang pader ito na hindi natitinag. I don't care about the office. I own this entire building, Isla. At kung gusto kong angkinin ka muli dito, mismo sa ibabaw ng lamesang to, walang makakapigil sa akin. Bulong nga ni Vince. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa at otoridad. Mas lalo niyang idiniin nga ang katawan kay Isla. Lumaban pa noong una si Isla. Pero kalaunan, napapikit na nga lamang din siya at tinanggap ang ginawa nito. Matapos nga ang nangyari, hiningal pa nga sila. Inilayo ni Vince ng bahagya ang kanyang muka, may nakakalokong ngisi pa rin sa kanyang mga labi habang pinupunasan ng kanyang ibabang labi na may bahid ng lipstick pa ni Isla. See? Hindi ka pa rin nagbabago. Masarap ka pa rin humalik, Isla.
Huwag mo lang ipagkait pa sa sarili mo ang nangyari. Bumalik sa katinoan si Isla. Naalala niya bigla ang kanyang anak na si Liam na naghihirap nga sa ospital. At ang katotohanan si Vince ay nagawa nga siyang bayaran ng pera pagkatapos siyang gamitin. Ang pagmamahal ay napalitan kaagad ng matinding puot at hiya. Mabilis nang itinulak si Vince ng buong lakas. At sa pagkakataong ito, napaatras nga ang binata. Alam mo, gago ka talaga eh. Walang pinagbago ang ugali mo. Akala mo ba? Lahat ng babae ay kaya mong paikudin sa mga ganyang galawan mo? Hinding-hindi mo na ako makukuha muli, tandaan mo yan. Galit na pinunasan ni Isla ang kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay habang ang kanyang mga mata ay nag-uumpisa ng magtubig dahil sa magkahalong emosyon. Tumingin si Vince sa kanya. Nawala ang ngisi sa mukha nito at napalitan ng seryosong ekspresyon. May bahid ng sakit o guilt na dumaan sa kanyang mga mata. Pero mabilis ni itong itinago sa likod ng kanyang aroganteng mukha. Get back to work, Isla. Ayusin mo ang sarili mo bago ka lumabas. May business dinner tayo mamayang gabi kasama si Mr. Jade Group at siguraduhin mong handang mga kontrata. Masusunod po, sir. Diin na sagot na nga lamang ni Isla bago mabilis na tumalikod at naglakad na nga palabas ng opisina. Pagkaupo niya sa kanyang sariling desk sa labas, hinawakan niya ang kanyang dibdib. Mabilis pa nga ring tumitibok. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinignan ang mga litrato ng confidential files na kanyang nakuha. Ang guilt na kanyang naramdaman kanina ay tuluyang naglaho. Bagay lang sa'yo pabagsakin, Vince. Wala kang puso. Kaya hindi ko hahayaang ang puso ko naman ang masira sa pangalawang pagkakataon. Bulong pa nga niya habang matalim na nakatingin sa pinto ng opisina ng amo. Handang ituloy ang kanyang mapanganib na misyon para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang marangyang restaurant sa loob ng isang 5-star hotel sa Bonifacio Global City ay balot ng mamahaling gamit. Dito nagaganap ang mga transaksyong nagkakahalaga ng bilyong piso. Sa dulo ng isang pribadong silid, nakaupo si Vince sa kabisera ng lamesa. Mukhang seryoso habang nakikipag-usap kay Mr. Tan. Isang matandang bilyonaryo mula sa Hong Kong na kilala sa pagiging mailap at gahaman sa negosyo. Sa tabi ni Vince, nakaupo si Isla. Nakasuot si Isla ng isang fitted corporate dress na itim na lalong nagpalitaw sa kurbada ng kanyang balakang at ang kaputian ng kanyang leeg. Kanina pa napapansin ni Isla ang malagkit at bastos na tingin ni Mr. Tan sa kanya. Sa tuwing mag-aabot siya ng papel, sadyang idinidikit nga ng matanda ang daliri nito sa kanyang kamay. Kinilabutan nga si Isla ngunit pinipilit niyang maging profesional. Isinasaisip na nga lamang niya ang kanyang misyon at ang mukha ng anak na si Liam. Mr. Mercedes, your new assistant is not just efficient. She is exceptionally beautiful. Where did you find such a rare gem? Nakangiting saad nga ni Mr. Tan. Habang humihigop ng mamahaling wine, ang kanyang mga mata ay lantarang bumababa sa dibdib ni Isla. Bahagyang natigilan nga si Vince sa paghahiwa nga ng kanyang steak. Tumingin siya kay Mr. Tan bago pinalandas ang kanyang madilim na mata kay Isla. Kitang-kita ni Vince ang pamumutla at ang bahagyang panginginig ng mga kamay ng kanyang sekretarya. She's here to manage my schedules and documents, Mr. Tan. Not to be the topic of our business. Now, about the partnership in the maritime project. Malamig na pag-iiba ni Vince ng usapan. Halatang pagiging seryoso sa kanyang boses ngunit hindi natinag ang matanda. Habang nagpapatuloy ang talakayan tungkol sa porsyento ng shares, naramdaman ni Isla ang isang mainit na palad na dumampi sa kanyang hita sa ilalim ng mesa. Nanigas ang buong katawan niya. Unti-unting kumapang ang magaspang na kamay ni Mr. Tan pataas sa kanyang hita. Pinipiga pa nga nito ang laman sa ilalim. Tumingin siya kay Mr. Tan ngunit ang matanda patuloy lang sa pagsasalita kay Vince na tila walang ginagawang masama. Sir, bulong ni Isla. Halos mabasag na ang boses niya habang nakatingin kay Vince.
Gusto niyang sumigaw pero natatakot siyang masira ang kontrata ni Vince at mawalan siya ng trabaho. Kung mangyayari yun, paano ng pera para sa kanyang anak? Napansin ni Vince ang biglang pagbabago ng mukha ni Isla. Nakita niya ang kaba at dahan-dahang pag-atras ng katawan ng dalaga. Agad na ibinaba ni Vince ang kanyang paningin sa ilalim ng lamesa. Doon nakita niya ang braso ni Mr. Tan na nakapailalim patungo sa pwesto ni Isla. Isang malakas na hampas sa lamesa ang bumasag sa seryosong usapan. Tumalo ng mga baso ng wine at kutsara. Mabilis na tumayo si Vince. Ang kanyang upuan ay marahas na umatras at halos matumba sa sahig. Ang kanyang muka, umaapaw ng matinding galit. At ang mga ugat sa kanyang leeg at braso ay naglalabasan. Napasigaw si Vince na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nabigla si Mr. Tan at mabilis na napaatras ng kamay. Habang si Isla naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Nanginginig sa gulat. Mr. Mercedes, what is the meaning of this? Is this how you treat an investor? Tanong nga ni Mr. Tan. Investor? I don't give a fuck about your money, Tan. Sa isang mabilis na pagkilos, lumikot nga ang katawan ni Vince. Nilapitan niya si Mr. Tan. Hinawakan ang kwelyo ng mamahaling suit nga nito at marahas itong itinayo mula sa upuan. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Vince diretso sa panga ng matanda. Napatumba sa Mr. Tan sa sahig. Hawak ang kanyang dugoang labi at gulat na gulat. Ang mga bodyguard ng matanda ay mabilis na humakbang nga pa sa lubong. Ngunit tinaas lang ni Vince ang kanyang kamay upang hudyatan ang sarili ng mga security na pumasok sa silid. Subukan niyong humakbang at sisiguraduhin kong hindi kayo makakalabas ng buhay sa bansa na to. Ididispatch ako kayo. Matalim, malamig, at parang demonyo ang boses ni Vince. Walang sino man ang nangahas na gumalaw. Tumingin muli si Vince kay Mr. Tan na kasalukuyan pang tinutulungang tumayo ng mga tauhan nito. The deal is off. Walang sino mang may karapatang humawak ng pag-aari ko. Kahit na sekretarya ko. Magpasalamat ka at buhay ka pa bago ka lumabas sa pinto. Get out of my sight before I lose my mind completely. Mabilis na nagmadaling lumabas si Mr. Tan at ang mga tauhan nito. Takot sa impluensya at bagsik ng pamilyang Mercedes. Nilapitan siya ni Vince. Nawala ang galit sa mukha ng bilyonaryo. Napalitan ito ng isang emosyong hindi pa kailanman nakikita ni Isla sa lalaki. Tunay na pag-aalala at takot. Are you okay? Nasaktan ka ba niya? Did he hurt you anywhere else? Sunod-sunod na tanong ni Vince habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ni Isla na parang isang babasaging salamin. Malamig ang mga kamay ng dalaga. Vince, ang kontrata, ang kumpanya mo, nawala ang bilyong piso dahil sa akin. Saad ni Isla at tuluyan ng umagos ang kanyang mga luha. Hindi niya maintindihan kung bakit ito ginawa ni Vince. Ang aroganteng CEO na kilala sa pagiging mukhang pera, itinapon ang pinakamalaking transaksyon ng kumpanya para lang ipagtanggol siya. Hayaan mo ng pera, Isla. Kaya kong kitain ng bilyong piso sa loob ng 1 linggo. Pero ang makita kang natatakot at binabastos sa harap ko, I can't take it. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hahayaan kong may humawak sa'yo maliban sa akin. Tinitigan nga niya ang mga mata ni Vince. At sa pagkakataong ito walang halong panunukso o kayabangan ang nakita niya. Sincere ito. Sobrang sincere na nagdulot ng matinding gulo sa isip ni Isla. Tumayo si Vince at hinila nga si Isla patayo. Inalis niya ang kanyang sariling coat at isinuot ito sa mga balikat ng dalaga upang takpan ang katawan nito. Napakahaba ng coat kaya halos umabot ito sa kanyang tuhod. Balot na balot siya ng amoy at init ni Vince. Let's go home. Tapos na ang trabaho mo para sa araw na to. Salamat, Vince. Magsi-CR lang muna ako. Pumasok sa isip niya ang flash drive na nasa kanyang bag. Ang mga dokumentong magpapabagsak kay Vince na ipinakuha nga ni Mr. Sandoval. Iwinaglit niya ang pagdadalawang isip at dumiretso nga sa exit ng restaurant.
hindi na binalikan pa si Vince. Si Vince naman nakaramdam nga nang iiwasan siya ni Isla kaya naman inobserbahan niya ito. Ang malakas sa buhos ng ulan ay tila walang balak tumigil. Sa gilid ng kalsada, hindi kalayuan sa restaurant nakatayo si Isla sa ilalim nga ng maliit na shed ng bus stop. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hawak niya ang kanyang bag, idiniin nga sa kanyang dibdib. Sa loob nun ay ang flash drive na naglalaman ng dokumentong maaari na magpabagsak kay Vince. Ngunit sa halip na matuwa, parang may kung anong mabigat na bato ang nakadagan sa kanyang puso. Ang mukha ni Vince, nung sinutnukan nito si Mr. Tan para ipagtanggol siya, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Biglang isang nakakasilaw na liwanag ang sumulyap nga sa sasakyan, huminto mismo sa kanyang tapat. Ang mamahaling itim na SUV ni Vince. Bumaba ang salamin sa passenger side at doon ay bumungad ang madilim at seryosong mukha ng bilyonaryo. "What the hell are you doing here, Isla? Sumakay ka na." Hindi na po, sir. Nag-aabang ako ng masasakyan. Kaya ko pong sarili ko." Sagot nga ni Isla at pilit na pinatatag ang boses kahit na halos magkatama na ang kanyang mga ngipin sa sobrang lamig. Ngunit hindi sanay si Vince na tinatanggihan. Mabilis na binuksan ni Vince ang pinto ng sasakyan at lumabas sa gitna ng malakas na ulan nang walang payong at marahas ngunit maingat na hinawakan ang braso ni Isla. "I said, get inside the car. Huwag nang matigas ang ulo, Isla." Bago pa man makapagreklamong dalaga, binuhat na nga siya ni Vince at ipinasok sa loob ng sasakyan bago ito mabilis na umikot at sumakay sa driver's seat. Basang-basa na nga rin ang polo ng binata. Dahilan para bumakat ang kanyang matitipunong dibdib. Mabilis nang binuksan ang heater ng sasakyan at pinasibad nga ang kotse. Hindi alam ni Isla kung saan siya dadalhin. Hanggang sa pumasok ang sasakyan sa underground parking ng isang marangyang skyscraper sa Makati, ang kanyang VIP penthouse. Pag-akyat nila sa pribadong elevator, dire-diretso siyang hinalit nga ni Vince papasok nga sa loob ng malawak na sala. "Vince, bakit mo ko dinala rito? Kailangan ko nang umuwi sa anak ko. Sa bahay ko." Muntik na nga niyang masabi ang tungkol kay Liam. Kaya mabilis nga niyang binago ang huling salita. Tumingin si Vince sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng galit na may halong matinding pag-aalala. "Tinitignan mo ba ang sarili mo? Nanginginig ka na sa lamig. Namumutla ka. At may langnat ka na. Sa tingin mo ba, hahayaan kitang bumiyahe ng ganitong panahon? Dito ka na muna." Bakit mo ba ito ginagawa? Dati basura lang ang tingin mo sa akin. Ngayon nagpapakabait ka? Para saan, Vince? Para makuha mo ulit ang katawan ko? Sigaw nga ni Isla. Tuluyan nang lumabas ang pait ng kanyang nakaraan. Natigilan si Vince. Ang kanyang aroganting mukha, bahagyang lumambot at may bakas ng matinding pagsisisi na dumaan nga sa kanyang paningin. Humakbang siya palapit kay Isla. Sapat na para maramdaman ng dalaga ang init na nagmumula sa katawan ng lalaki. "Dahil gago ako nun, Isla. At sinusubukan kong huwag maging gago ngayon. Isipin mong gusto mong isipin. Pero hindi kita pakakawalan ngayong gabi hanggat hindi ka maayos." Pagkatapos pumasok si Vince sa kanyang kwarto at lumabas bit-bit ang isang oversized na kulay itim na t-shirt at isang malinis na underwear na nakatago pa sa box. "Magpalit ka na sa banyo. Lalaban ko ang suot mo. Pagkatapos mo, pumunta ka sa kusina." Sumunod na nga lamang si Isla dahil sa labis na panghihina ng kanyang katawan. Pagkatapos niyang magpapresko, lumabas siya na suot nga ang t-shirt ni Vince na halos umabot sa kanyang kalagitnaan ng hita. Amoy na amoy niya ang pabango ng lalaki sa tela na tila ba niyayakap nga siya nito. Pagdating niya sa kusina, natigilan siya. Ang makapangyariang CEO na si Vince ay nakatayo sa harap ng stove. Seryoso nagpapakulo ng sopas. Magulo ang buhok nito at nakasuot ng gray na magandang t-shirt. "Maupo ka. Kumain na tayo. Habang okay pa to para mainitan ang tiyan mo."
Inilapag ni Vince ang mainit na mangkok ng chicken soup sa harap nga ni Isla. Humigop si Isla at agad na gumapang ang init sa kanyang sistema. Masarap ang timpla, hindi niya akalain na marunong magluto ang isang bilyonaryo. Habang kumakain si Isla, nakatitig lang sa kanya si Vince. Ang kanyang mga mata ay unting-unting naging mapusok. Nakatitig sa mapuputing hita ni Isla na nakalabas dahil sa ikli ng t-shirt. Napalunok si Vince. Nararamdaman ng pamilyar na init nga na tanging si Isla lang ang nakakapagpadama sa kanya. Tumayo si Isla matapos kumain upang ilagay ang mangkok sa lababo. Ngunit sa biglang pagtayo nga niya, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Napakapit siya sa gilid ng counter. Napaaray. Mabilis na kumilos si Vince. Sinalon niya ang bewang ni Isla bago pa man ito matumba. Binuhat niyang dalaga na parang bagong kasal at dinala sa malambot at malaking kama ng kanyang master bedroom. Vince, ang sabi mo hindi mo ko gagalawin. I am trying my best to control myself, Isla. Pero kapag ganyan ang ayos mo, suot ang damit ko at nasa ilalim kita. Nahihirapan ako maging mabuting tao. Bulong nga ni Vince. Ang boses ay paos at puno ng pagnanasa. Ibinaba niya ang kanyang kamay at hinawakan ng mainit na pisngi ni Isla. Dahan-dahan ngang inilapit ang kanyang muka. Idiniin ni Vince ang kanyang labi sa labi ni Isla. At nangyari na nga. Humiling si Isla. Ang kanyang mga kamay ay kusang kumapanga sa batok ni Vince. Ibinabaw ng kanyang mga daliri sa buhok ng lalaki at nakakalimutan na nga niya ang kanyang misyon. Hinahayaan nga si Vince. Bumaba ang mga halik nga ni Vince hanggang sa may sensasyon na nga silang naramdaman. You're so beautiful, Isla. I miss you so much. Sad nga ni Vince, sa gitna nga ng ginagawa nito. Naalala niya ang 5 taon na paghihirap niya na mag-isa habang si Vince ay nagpapakasasa sa yaman. Naaalala nga si Liam na may sakit. Ang emosyon niya ay biglang nagbago mula sa pagnanasa patungo sa takot at sakit. Vince, stop. Please stop. Umiiyak na saad ni Isla. May mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ramdam ni Vince ang panginginig ng dalaga, kaya mabilis siyang tumigil. Umalis siya sa ibabaw nito at naupo sa gilid ng kama. Napahawak sa kanyang muka habang humihinga ng malalim. I'm sorry, Isla. I lost my control. Matulog ka na rito. Hindi kita gagalawin. Diyan lang ako sa sofa sa sala. Tumayo si Vince, kumuha nga ng kumot at maingat na tinakpan ang katawan ni Isla bago lumakad palabas ng kwarto at isinarang pinto ng dahan-dahan. Naiiwang mag-isa si Isla sa malaking kama. Tinignan niya ang pinto bago dahan-dahang kinuha ang kanyang bag sa tabi. Nilabas niya ang flash drive. Ang kanyang puso na dudurog sa matinding guilt. Bakit ka nagpakita ng kabutihan ngayon, Vince? Kung kailan hawak ko ng susi para sirain ka. Bulong nga ni Isla habang lumuluha. Yakap-yakap ang una na amoy nga ang lalaki, unti-unti nang bumabago sa takbo ng kanyang mundo. Kinumagahan maagang pumasok si Isla sa opisina upang iwasan ang anumang awkwardness sa sitwasyon nga matapos ang nangyari sa penthouse ni Vince. Pagamat masama pa nga rin nang bahagya ang kanyang pakiramdam, pinilit niyang mag-ayos, suot ang kanyang corporate attire. Naupo siya sa kanyang desk at pilit na ibinuhos nga ang pansin ng mga papeles. Ngunit bago pa man mag-alas 9, nagambala ang kanyang konsentrasyon. Nang lumapit sa kanyang mesa si Marco, ang gwapo at matangkad na marketing manager ng kumpanya. Si Marco matagal nang nagpapakita ng interes kay Isla mula nang dinala nga siya ni Vince sa mga meeting. Good morning, Isla. Napansin ko na medyo maputla ka ngayon ah. Okay ka lang ba? May dala akong kape at blueberry cheesecake galing sa Starbucks para sa'yo. Nakangiting saad ni Marco habang pinapatong nga ang paper bag sa lamesa ni Isla. Salamat po, Sir Marco. Medyo napagod lang po siguro kagabi dahil sa ulan. Hindi niyo naman po kailangan mag-abala pa. Ano ka ba? Sabi ko naman sa'yo, Marco na lang kapag tayo lang.
At kung napapagod ka sa kasungitan ni Mr. Mercedes, sabihin mo lang sa akin. Pwede kitang i-treat ng lunch para makapag-relax ka naman. Habang nakangiti si Isla at balak sanang magpasalamat, biglang bumukas ang pinto ng pribadong elevator at lumabas nga si Vince na may hawak na portfolio. Agad na nagbago ang hangin dahil rito. Ang kanyang mga mata ay madilim at matalim na nakatitig sa magkalapit na posisyon ni Marco at Isla. Nakita ni Vince ang Starbucks bag sa lamesa ni Isla. Mas lalong umigpit ang hawak niya sa portfolio. Isang matinding selos ang agad na sumiklab sa kanyang dibdib na nagpapaalala sa kanya na may ibang lalaking nagtatangkang umalikid sa kanyang babae. Mr. Alcantara, I didn't know the marketing department has so much free time to flirt around my assistant's desk during office hours. Malamig at puno ng autoridad ang boses ni Vince na bumasag sa usapan. Agad na napatayo ng tuwid si Marco. Halatang natakot sa biglang pagdating ng CEO. Sir, adjusting the marketing drafts lang po para sa next quarter. At kinukumusta ko lang po si Isla. Maiwan ko na po kayo. Mabilis na naglakad palayo si Marco. Habang hawak nga ang kanyang mga dalang papel. Naiwan si Vince sa harap ng lamesa ni Isla. Tinignan ni Vince ang Starbucks bag bago nga ito marahas na kinuha at tinapon ng diretso sa basurahan sa gilid. Bakit mo tinapon? Pagkain yun, Vince. Ang bustos naman ng ugali mo. Inis na napatayo si Isla. Salubong nga ang mga kilay habang nakatingin sa among mayabang. Ngunit si Vince ay humahakbang palapit. Idiniin ang kanyang mga kamay sa lamesa ni Isla habang ang kanyang mukha ay galit na nakatitig sa dalaga. Bastos? Mas bastos ang tanggapin ang pagkain mula sa ibang lalaki habang nagtatrabaho ka para sa akin, Isla. From now on, you are not allowed to accept anything from anyone in this building. Am I making myself clear? Lumipas ang ilang oras na natiling mainit ang ulo ni Isla. Ngunit pagsapit ng 12:00 ng tanghali, nagulat siya nang may kumatok nga sa kanyang floor mula sa isang sikat na catering service. Delivery po para kay Miss Isla. Galing po kay Mr. Mercedes. Nang buksan ni Isla ang malaking paper bag, natigilan siya. Laman noon ang kanyang paboritong sinigang na baboy. Isang malaking serving ng manggang hilaw na may bagoong at isang baso ng sariwing watermelon shake. May kasama nga itong maliit na card na may maikling sulat kamay. Eat this. Huwag mong subukang magpalipas ng gutom. And don't you dare touch Marco's trash again. Naisip ni Isla na ibasura rin ito para makaganti. Ngunit ang bango ng sinigang at ang asim ng mangga ay nagpauto nga sa kanyang nagugutom na tiyan. Habang kumakain nga siya sa kanyang desk, hindi niya mapigilang mapatingin sa salaming pinto ng opisina ni Vince. Nakita niya si Vince na seryosong nagtatrabaho. Ngunit paminsan-minsan sumusulyap sa kanya upang siguraduhin kinakain nga niyang pinadala nito. Hapon na ngunit ang bigat ng dibdib ni Isla ay mas lalo lamang nadagdagan habang tinitignan ang flash drive na nakapatong sa kanyang hita. Ilang oras na lang at kailangan na nga niyang makipagkita kay Mr. Sandoval sa isang pribadong cafe para iabot nga ang mga nakaw na dokumento kapalit ng pera para kay Liam. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Nang makita ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan na si Elena, agad na nakaramdam si Isla ng panlalamig sa buong katawan. Mabilis nga niya itong sinagot. Elena? Bakit ka napatawag? Kamusta si Liam? Isla, bumalik ka na rito sa ospital. Ngayon din. Si Liam, bigla siyang hinimatay kanina habang inuubo ng malubha. Isinugod siya sa ICU ngayon lang din dahil sa hirap siyang huminga. Sabi ng doktor, kailangan na siyang operahan sa loob ng 24 na oras kung hindi, baka hindi na kayanin ng bata. Nabitawan nga ni Isla ang ballpen at ang kanyang mga mata tuluyang napuno ng luha dahil sa matinding takot na mawala ang kanyang kaisa-isang minamahal na anak. Ano? ICU? Sige,
Pupunta na ako, Elena. Parating na ako, pakiusap, bantayan mo ang anak ko, ha? Nanginginig ang mga kamay na ibinabangan ni Isla ang telepono. Wala na nga siyang pakialam sa trabaho. Wala na siyang pakialam kung masisante siya ngayon. Mabilis niyang isinilid ang flash drive sa kanyang bag at nagmamadaling tumayo. Ngunit sa kanyang pagmamadali hindi niya napansin na bumukas ang pinto ng opisina ni Vince. Lumabas nga ang bilyonaryo na may hawak ng mga papeles. At agad na nakita ang kanyang sekretarya na umiiyak habang tarantang isinusukbit ang bag. Isla? What's wrong? Bakit ka umiiyak? Where are you going? Mabilis na nagangat ang tingin si Isla. Pilit na pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang nanginginig na palad. Hindi niya pwedeng sabihin kay Vince ang katotohanan. Sir Vince, may emergency lang po sa bahay. Kailangan ko pong umalis. Ngayon din. Pasensya na po talaga. Babawi na lang po ako bukas. Emergency? Let me drive you. Anong klaseng emergency para masamahan naman kita? Huwag kang magpanik ng ganyan. Humakbang palapit si Vince. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding pag-aalala at ang kanyang kamay ay binalak na hawakan ng balikat ni Isla upang pakalmahin ito. Ngunit marahas na napaatras si Isla. Takot na kapag sumama si Vince ay malaman nito ang lihim tungkol kay Liam at Sandoval. Hindi na Vince. Wag na. Kaya ko ng sarili ko. Wag mo na akong pakialaman, please. Sadgang ni Isla bago mabilis na tumakbo patungo sa elevator. Natigilan naman si Vince sa gitna ng floor. Nakataas pa rin ang kanyang kamay sa hangin. Ramdam ni Vince na may malaking itinatago nga sa Isla sa kanya. Hindi lang ito simpleng emergency sa bahay. Mabilis na kinuha ni Vince ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang head of security na si Mr. Gomez. Gomez, sundan mo si Isla ngayon din. Alamin mo kung saan siya pupunta at kung sinong makakasalamuha niya. I want updates every 10 minutes. Huwag kang magpapakita sa kanya. Masusunod po, Mr. Mercedes. Sad naman ni Mr. Gomez. Samantala, habang nasa loob ng taxi si Isla, hindi niya mapigilan ang hagulgol. Agad namang tinipit nga ng numero ni Mr. Sandoval habang hawak-hawak ng mahigpit ang flash drive sa kanyang bag. Sandoval, nakuha ko na ang lahat ng financial report sa Mercedes Holdings. Lahat ng ebidensya ng mga lihim na transaksyon na gusto mo, nasa akin na. Kailangan ko ang pera ngayon din, Sandoval. 1 milyong piso para sa operasyon ng anak ko. Narinig ni Isla ang nakakatawang ngisinga ni Sandoval. Aba, napakahusay mo talaga, Isla. Sabi ko na nga ba at hindi mo ko bibiguin kapag ang anak mo ang nakasalalay. Magkita tayo sa pribadong silid sa City Hospital. Malapit sa ICU kung nasa ng anak mo. Dadalhin ko ang pera. Huwag kang magkakamali, Isla, dahil kapag peke ang laman ng flash drive na to, walang operasyong mangyayari. Hindi. Totoong lahat ng to. Siguraduhin mo lang na dala mo na ang pera. Ngayon din. Pagkarating ni Isla sa ospital, patakbo siyang dinala ng kanyang mga paa patungo sa 5th floor kung nasaan ang ICU. Doon ay nakita niya si Elena na nakaupo sa labas. Umiiyak habang nakatingin sa salamin ng silid. Sumilip si Isla sa loob at kumuho ang kanyang puso nang makitang maliit na katawan ni Liam na napapaligiran ng mga naglalakihang makina. May tubo sa bibig at may oxygen mask. Liam, anak ko. Diyos ko, pakiusap, wag mo po siyang kukunin sa akin. Hagulgol nga ni Isla. Habang nakasandal ang kanyang noo sa malamig na salamin ng ICU, nilapitan siya ni Elena at niyakap siya ng mahigpit. Isla, kinausap ko ng doktor kanina. Kailangan na ng down payment, 500,000 para may handa ang operating room at ang mga espesyalista. Kung hindi natin mababayaran ngayon, hindi nila umpisahan ang operasyon bukas ng umaga. Napatango si Isla habang pinapahid ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay napalitan ng determinasyon. Isang determinasyong pinatatakbo ang desperasyon ng isang ina. Elena, bantayan mo muna si Liam dito.
May kakausapin lang ako sa kabilang building. Diyan ko kukunin ng pera. Naglakad si Isla patungo sa isang abandonado at tahimik na hallway sa pagitan ng ICU at ng private wards. Doon nakatayo si Mr. Sandoval kasamang dalawa nitong bodyguard. May hawak silang isang itim na maleta. Nasa oras ka, Isla. Nasa ng flash drive? Inilabas ni Islang flash drive mula sa kanyang bag, ngunit hindi niya ito agad ibinigay. Ipinapakita nga muna ito kay Sandoval habang ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa matanda. Ipakita mo muna sa akin ang pera, Sandoval. Kailangan ko yan para sa operasyon ng anak ko. Ngayon din. Ngumisi si Sandoval at sinenyasan ng kanyang bodyguard na buksan ang maleta. Doon, tumambad ang mga bundle ng tig-1,000 piso. 1,000,000 piso na siyang magiging kabayaran sa kinabukasan ni Vince. Narito ang buhay ng anak mo, Isla. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang susi para tuluyan ang ibagsak ang impyerno ni Vince Mercedes. Nanginginig ang kamay ni Isla habang iniunat nga ang kanyang braso para iabot ang flash drive. Ang kanyang konsensya sumisigaw. Naaalala ang lahat ng kabutihan at pag-aalala nga ni Vince sa kanya nitong mga nakaraang araw. Bulong ng kanyang isip habang dahan-dahang bumibitaw ang kanyang mga daliri sa flash drive patungo sa kamay ni Sandoval. Ngunit bago pa man tuluyang mahawakan ni Sandoval ang drive, isang malakas na tunog ng sapatos ang umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Kasunod noon ng isang malamig at baritonong boses na nagpatigil sa tibok ng puso ng lahat ng tao sa silid. Kaya pala nagmamadali ka, Isla. Dahil may iba ka palang negosyong inaasikaso. Mabilis na lumingon si Isla. At doon tumambad si Vince Mercedes. Nakatayo ito sa dulo ng hallway, kasama si Mr. Gomez at ang 5 armadong bodyguards nito. Nabitawan ni Isla ang flash drive sa sahig. At ang kanyang buong katawan tuluyang nanginig sa takot nang ma-realize na nabisto na ang kanyang lihim. Si Vince ay dahan-dahang naglakad palapit. Ang kanyang mukha na dati ay may bahid ng lambot nitong mga nakaraang araw, tuluyang nabura. Napalitan ito ng isang madilim, brutal at nasaktang ekspresyon. Mr. Mercedes, anong ginagawa mo rito? Hindi ko inaasahan na bibisita ka. Ang isang bilyonaryo sa ganitong kaliit na ospital. Ani nga ni Sandoval. Pilit na nagtatapang-tapangan si Sandoval habang sumisenyas nga sa kanyang mga bodyguards na harangan si Vince. Ngunit isang kumpas lang ng kamay ni Mr. Gomez mabilis na pinalibutan nga ng mga armadong security ni Vince ang grupo ni Sandoval. Shut your filthy mouth, Sandoval. Kung ayaw mong dito mismo sa ospital na to. Gomez, ilabas niyo ang basurang yan sa harap ko. Ngayon din. Mabilis at walang nagawa si Sandoval nang pilit siyang kaladkarin ng mga tauhan ni Vince palabas ng hallway. Kasamang maleta ng pera na iwan nga si Vince at Isla. Iniyuko ni Vince ang kanyang ulo at pinulot ang flash drive sa sahig. Tinignan niya ito ng mapait nang ngisi bago hinarap nga si Isla. Espiya. Isang espiya. Sa lahat ng taong pwedeng magtraidor sa akin, Isla, bakit ikaw pa? Bakit ang babaeng 5 taon kong hinanap at gabi-gabi kong napapaniginipan? Vince, patawarin mo ko. Hindi mo maintindihan. Sad nga ni Isla. Ang mga luhay walang tigil sa pag-agos sa kanyang namumutlang pisngi. Gusto niyang lumapit pero ang bagsik ng aura ni Vince ay nagpako sa kanya sa kinalalagyan. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kailangan mong nakawin ng mga confidential files ko. Bakit? Para sa pera? Ganyan ka ba kadesperada nga? Handa mo akong ibenta sa kalaban kapalit ng 1,000,000 piso? Galit na isinigaw ni Vince ang huling mga salita. Ang kanyang mga boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa buong pasilyo. Ang kanyang pride ay nadurog. Dahil sa unang pagkakataon ay nagbukas siya ng puso sa isang babae, ngunit tinaksilan lamang siya nito. Nang marinig ang salitang pera, tila may sumabog na bombang emosyon sa loob ni Isla. Ang kanyang takot ay biglang napalitan ng matinding puot at desperasyon
bilang isang ina. Humakbang siya palapit kay Vince. Walang kurap na sinalubong ang nanlilisik na mga mata nito. Oo na. Oo na. Espiya ako. Gusto kitang ibagsak dahil hayop ka. Binura mo ang dignidad ko. 5 taon nang nakalilipas. Akala mo ba? Nakalimutan ko kung paano mo ako itapon na parang basura? Matapos mo akong gamitin sa pagnanasa mong yun? Isla, binayaran kita. Pera na naman? Yan lang ba talaga ang alam mo, Vince? Ang bilhin ang lahat ng bagay gamit ang pera mo? Pwes, ang perang galing kay Sandoval, hindi para sa akin. Hindi ko kailangan ng luho mo, ng yaman mo. Hinihingal nga si Isla. Ang kanyang dibdib mabilis na tumataas bumababa habang ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Hinila nga niya si Vince sa braso nang marahas at pilit nga itong hinila sa kung nasaan nga si Liam. Tumigil ka, Vince. Tignan mo. Tignan mo ang batang nakahiga sa loob na may mga tubo sa katawan. Yan. Siya si Liam. Anak ko siya. Anak natin. Nanigas ang kanyang buong katawan at ang kanyang mga mata ay lalong lumaki habang nakatitig sa maliit na bata sa loob ng ICU. Anak? Anak natin? 5 taon. Ngayon ko lang nalaman may anak pala ako sa iyo, Isla. Nangatalang boses ng bilyonaryo. Ang kanyang arogansya at galit ay biglang natunaw. Napalitan ng isang matinding gulat at guilt na tila sumasakal sa kanyang paghinga. Oo, Vince. Bunga siya ng gabing binayaran mo ng pera. At ngayon, nag-aagaw buhay siya dahil sa sakit sa baga. Kailangan ko ng 1 milyon para sa operasyon niya bukas ng umaga. Kung hindi baka mamatay ang anak ko. Kaya tinanggap ko ang alok ni Sandoval dahil bilang isang ina, handa akong ibenta ang kaluluwa sa demonyo. Huwag lang mawala ang anak ko. Napaluhod si Isla sa sahig. Tuluyan ang nawala ng lakas. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at humagulgol ng napakalakas. Ang bigat ng 5 taong pagtatago at paghihirap nga bilang isang single mom ay tuluyan ang bumuhos sa sandaling yun. Nakatitig lang si Vince sa kanya. Ang sakit na kanyang naramdaman dahil sa pagtatraidor ay walang-wala kumpara sa saksak sa kanyang konsensya ng mapagtanto habang nagpapakasasa siya sa yaman. Ang kanyang mag-ina ay naghihirap sa isang maliit na apartment na halos barong-barong na. Nakikipaglaban sa kamatayan. Dahan-dahang lumuhod si Vince sa harap ni Isla. Inabot niya ang nanginginig ng mga balikat ng dalaga at marahan itong hinila patungo sa kanyang dibdib. Niyakap niya si Isla ng napakahigpit habang ang kanyang sariling mga mata nagsisimula na nga ring magtubig. Sana sinabi mo. Sana sinabi mong may anak tayo. Handa akong ibigay ang buong kumpanya ko, Isla. Huwag mo lang ipagkait sa akin ng mag-ina ko. I'm so sorry. I'm sorry, Isla. Bulong nga ni Vince. Ang kanyang boses ay basag at puno ng labis na pagsisisi. Idiniin niya ang kanyang mukha sa leeg ni Isla. Nilalanghap ang pamilyar nga nitong amoy na ngayon ay may halong pait ng kanilang nakaraan. Pilit siyang itinutulak ni Isla. Ngunit mas lalong hinalit nga ni Vince ang dalaga sa kanyang yakap. Hindi na ito dahil sa pagnanasa. Ito ay yakap ng isang lalaking nagsusumamo na mapatawad ng babaeng kanyang sinira. At yakap ang isang ama na handang gawin ang lahat upang isalba ang kanyang pamilya. Bitawan mo ako, Vince. Kasalanan mo to eh. Kasalanan mo to. Kung di mo ko tinrato ng gano'n noon. I know. Gago ako, Isla. Pinagsisisihan ko yun araw-araw. Pero pakiusap, hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong iligtas ang anak natin. Tumayo si Vince habang karga-karga pa rin si Isla sa kanyang mga braso. Tumingin siya kay Mr. Gomez na seryosong naghihintay sa gilid. Gomez, tawagan mo ang pinakamagaling na lung specialist sa bansa. Ihanda mo ang lahat ng pinakamodernong kagamitan. I want the operating room ready in an hour. At bayaran mo ang buong hospital na to.
Kahit magkano, iligtas lang ang anak ko. Masusunod po, Mr. Mercedes. Ibinaba ni Vince si Isla sa isang tabi at hinawakan niya ang kanyang muka. Pinunasan ng mga natitirang luha nito gamit ang kanyang daliri. Tumingin siya sa mga mata ni Isla nang may bagong uri ng determinasyon. Walang mamamatay, Isla. Liam will survive. Dahil simula ngayon, hindi ka na mag-isa. Gagawin ko ang lahat, kahit maubos ang yaman ko para sa inyo. Tumingin si Isla kay Vince sa gitna ng kanyang malabong paningin. Habang nasa loob ng operating room si Liam, nanatili si Vince sa labas ng pinto. Ang kanyang mamahaling polo ay may bahid pa rin ng ulan at tuyong luha. Ngunit hindi niya magawang umalis. Sa tabi niya nakaupo si Isla sa bench. Nakatirig sa sahig habang walang tigil ang dahan-dahan na pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang buong pagkatao ay pagod na. Nilapitan nga ni Vince, hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa. Kinuha niya mula sa pribadong lounge ng ospital. Lumuhod siya sa harap ni Isla. Katulad ng ginawa niya kanina upang salubungin ang namumungay na mga mata ng dalaga. Inumin mo muna to, Isla. Kanina pa walang laman ng tiyan. Kailangan mong magpakatatag para kay Liam. Malakas ang anak natin. Hinding-hindi niya tayo iiwan. Huwag mo muna akong kausapin at tila ba maayos ang lahat, Vince. Kung hindi ka dumating, kung hindi mo nalaman ang katotohanan, hahayaan mo pa rin ba kaming maghirap? Babayaran mo pa rin ba ang ospital na to? Malamig at puno ng pait ang boses ni Isla. Tumingin si Vince sa kanya. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang mapagmataas na bilyonaryo walang nagawa kundi tanggapin ang bawat saksak ng salita ng dalaga. Alam niyang deserve niya ang bawat galit nito. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo, Isla. Gago ko, 5 taon nang nakalipas. Pinairal ko ang pride ko dahil natatakot akong magmahal. Natatakot akong baka tuluyan mong makuha ang puso ko. Kaya kita tinaboy gamit ang pera. Pero nagkamali ako. At ang pagkakamaling yun, ang pinakamasakit na dinala ko araw-araw. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto ng operating room. Mabilis na tumayo ang dalawa nang lumabas ang chief surgeon. Doc, kamusta po? Kamusta po ang anak ko? Ligtas po ba si Liam? Mr. Mercedes, Miss Isla, matagumpay po ang operasyon. Nakuha natin ang fluid at naayos ang impeksyon sa kanyang baga. Sa tulong ng mga pinadalang gamot, stable na po ang kanyang vital signs. Ililipat na natin siya sa isang private luxury suite para nga sa kanyang recovery. Napasuntok sa hangin si Vince sa labis na pasasalamat. Habang si Isla naman ay napahawak sa kanyang mukha at tuluyang napaiyak sa labis na kaginhawaan. Ligtas ang kanyang anak, ligtas ang kanyang mundo. Lumipas ang ilang oras, inilipat nga si Liam sa isang napakalaki at marangyang pribadong kwarto na parang isang hotel suite. Mahimbing na natutulog ang bata, may swero sa kamay ngunit wala na ang nakakatakot na malalaking tubo sa bibig nga nito. Ang kanyang paghinga ay regular na at mahinahon. Naupo si Isla sa gilid ng kama. Dahan-dahang hinahaplos ang malambot na buhok ng kanyang anak. Pumasok si Vince mula sa labas matapos ayusin ang mga huling papeles at bayarin. Isinara niya ang pinto ng dahan-dahan, binabalot ang silid ng isang napakatinding pribadong tensyon. Lumapit si Vince at tumayo sa likod ni Isla. Pinagmamasdan ng mag-ina niya. Kamukhang-kamukha ko nga siya. Paano mo natisod na itago ang isang anghel? Natulad niya sa akin, Isla. Dahil natatakot ako, Vince. Natatakot ko na baka kapag nalaman mo, kukunin mo siya sa akin gamit ang yaman mo. Si Liam lang ang meron ako sa loob ng 5 taon. Siya ang dahilan kung bakit ako gumigising sa umaga, habang ikaw, abala sa mga bilyong kontrata mo. Dahan-dahang humarap si Isla kay Vince. Tumayo siya mula sa upuan. Sapat na upang magkalapit ang kanilang mga katawan. Ang lamig ng aircon sa suite ay tila ba natutunaw dahil sa init ng emosyon na namamagitan sa kanila.
Tumingin si Vince sa mapupulang labi ni Isla na bahagyang nanginginig nga ang pangungulila. Ang takot na mawala ng anak at ang matagal na ngang itinatagong pagnanasa sa isa't isa ay biglang sumabog sa isang sandali. Hindi na napigilan ni Vince ang kanyang sarili. Humakbang siya palapit. Hinawakan ng marahas ngunit may pag-iingat ang bewang ni Isla at hinatak ito patungo sa kanyang katawan. Vince? Anong... Hindi na natapos ni Isla ang kanyang sasabihin nang idinikit ni Vince ang kanyang labi sa labi nito. Walang marahas na ginawa. Napapikit na nga lamang si Isla. Hanggang bumaba ang halik ni Vince sa panga nito. At nangyari na nga ang dapat nangyari. Isla, patawarin mo ko. I love you. I swear to God, I love you so much. Huwag mo na kaming iiwan ni Liam. Bulong nga ni Vince sa gitna ng kanyang marahas na paghinga habang ang kanyang mga labi ay muling bumalik sa labi ni Isla. Matapos nga nangyari, kapos sila hiningal. Bigyan mo ko ng pagkakataon, Isla. Huwag mo sanang hayaan na masira ang pamilya natin ulit. Alam ko kasalanan ko. Magiging mabuting anak ako sa mga magulang ko at magiging mabuting ama ako. Sana ko, hindi ko na kayang mawala kayo ulit. Handa akong luhuran ng bawat akbang mo. Mapatawad mo lang ako. Nakatitig si Isla sa lalaki. Ramdam ang init ng katawan nito na nakadikit sa kanya. Ang galit at pait sa kanyang puso ay unti-unting nadadaig nga ng paghasang maaari pa nga silang magsimula muli. Tumingin siya kay Liam ng mahimbing na natutulog bago muling hinarap ang lalaking magpabago nga sa kanyang buhay. Para kay Liam, saad nga nito, bibigyan kita ng pagkakataon, Vince. Pero huwag mong isipin na madali mo ako makukuha muli. Kakailanganin mong patunayan sa akin araw-araw na karapat dapat ka sa amin ng anak mo. Isang malawak at masayang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vince. Ang unang tunay na ngiti matapos ang 5 taon. Hinalikan niya muli si Isla sa noon ng matagal bago nga ito niyakap ng napakahigpit. Isang taon matapos ang matagumpay na operasyon ni Liam, tuluyan nang nagbago ang takbo ng mundo para sa pamilya Mercedes. Sa tulong ng mga pinakamagagaling na abogado ni Vince, ang mga nakaw na dokumento ay nabawi muli kay Mr. Sandoval. At ang matanda, kasalukuyang nagdurusa sa kulungan dahil sa kaso ng corporate extortion. Ang Manila Cathedral, napapalamutian nga ng mga naglalakihang puting rosas at nagniningningang mga ilaw. Ngayong araw kasi, ang pinakahihintay na kasal ng taon, magaganap na nga. Si Vince Mercedes, ang dating kinatatakutang bilyonaryo, ay nakatayo sa dulo ng altar, suot ang kanyang custom-made na puting tuxedo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa kaba sa negosyo, kundi dahil sa labis na pananabik. Bumukas ang dambuhalang pinto ng simbahan. At doon, tumambad si Isla. Nakasuot siya ng isang napakagandang ball gown wedding dress na gawa ng isang tanyag na designer. Ang kanyang natural na mapulang labi, nakangiti. At ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha ng kaligayahan habang naglalakad sa malambot na carpet patungo sa lalaking nagbigay sa kanya ng pait. Ngunit ngayon, ay siyang nagbibigay sa kanya ng walang kapantay na pag-ibig. Sa gilid ng altar nakatayo ang cute na si Liam. Suot ang kanyang maliit na tuxedo habang hawak ang una ng mga singsing. Malakas na ang bata. Mapula ang mga pisngi at masayang nakatingin sa kanyang mga magulang. Nang makarating si Isla sa dulo, dahan-dahang kinuha ni Vince ang kanyang kamay at hinalikan ito ng matagal bago sila humarap sa pari. Ay, Vince Mercedes, take you, Isla, to be my lawfully wedded wife. Sa harap ng Diyos at sa anak natin. Ipinangangako ko na gagawin ko ang lahat para protektahan ka, aalagaan ka, at mamahalin ka hanggang sa huling hininga ko. Just you, me and Liam, forever. Ay, Isla, take you, Vince, to be my husband.
5 taon akong lumaban mag-isa. Pero ngayon, alam kong hindi ko na kailangan maging matapang ng mag-isa dahil nandito ka na. Pinatunayan mo sa akin na ang pag-ibig, marunong magpatawad, laging makakahanap ng daan patungo sa isang masayang bagong simula. I love you, Vince. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Maligayang ani ng pare na nagkasal sa kanila. Inilapit nga ni Vince ang kanyang muka at tinawakan ng bewang ni Isla. Nang marahas pero may pag-iingat, idiniin nga ang kanyang mga labi sa labi ng bagong asawa. Isang matamis, mapusok at malalim na halik sa gitna ng hiyawan at palakpakan ng mga panauhin. Binuhat naman ni Vince si Liam pagkatapos at nagyakapan ng tatlo sa harap ng altar bilang isang buong pamilya. Kinagabihan, matapos ang marangyang reception, bumalik na nga ang pamilya sa malawak at marangyang penthouse ni Vince sa Bonifacio Global City. Pagkapasok pa lang nila, agad na tumakbo si Liam patungo sa isang malaking playroom, dala ang mga laruan. Daddy, Mommy, tignan niyo po, nakabuo ako ng mas malaking castle gamit ang mga blocks ko. Mas malaki pa po sa bahay natin. Masayang sigaw ng bata habang nakatingin sa kanyang mga magulang na kasalukuyang naglalakad, pumasok sa sala. Natawa si Vince. Ang kanyang baritonong boses, puno ng kaligayahan. Nilapitan nga niyang kanyang anak at binuhat ito gamit ang kanyang matitipunong braso. Isang braso na dati ay puro dokumento at mamahaling relo ang dala. Pero ngayon puno ng pagmamahal. Aba, napakahusay naman ang anak ko. Mana ka talaga sa daddy mo. Laging malaki ang pangarap. Sige na, maglaro ka muna dyan, ha? May kakausapin lang ang daddy mo. Opo, Daddy, I love you po. Masayang saad ni Liam. Ibinaba nga ni Vince si Liam at hinalikan nga ito sa ulo bago lumingon kay Isla. Si Isla naman katasalukuyan nga na nagtatanggal ng kanyang mga hikaw sa harap ng salamin sa sala. Lumapit si Vince mula sa likod at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa bewang ng asawa. Isiniksik nga ang kanyang mukha sa leeg nito. Vince, nakasilip si Liam. Baka makita tayo ng anak mo. Natatawang saway nga ni Isla. Ngunit ang kanyang katawan ay kusang sumasandal sa mainit nga na katawan ng asawa. Ramdam niya ang pamilyar na kuryente na gumagapang sa kanyang balat sa tuwing humahaplos ang mga palad ni Vince. Hayaan mo siya. Busy siya sa kasal niya. Sa kakasal na tayo, Mrs. Mercedes. I can touch my wife whenever and however I want. Bulong ni Vince. Ang boses ay paos at puno ng pagnanasa. Dahan-dahan niyang inikot si Isla upang magkaharap nga sila. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang asawa at ang kanyang mga kamay ay gumapang sa zipper nga ng wedding dress nito. Hinalikan nga ni Vince si Isla. Isang mainit na halik na mabilis na nagpaalab nga ng damdamin ng dalawa. Binuhat nga ni Vince si Isla at ipinatong sa ibabaw ng malaking lamesa sa sala. Itinaas ang laylayan ng kanyang gown. Vince, dito talaga? Dito talaga sa lamesa? Sad nga ni Isla sa gitna ng halikan nila. Gusto kong malaman mo na kahit sa ang sulok pa ng bahay na to, pag-aari kita. At hindi ko pagsisisihan ang gabing binago ng isang pagkakamali ang buhay ko dahil dinala ako nito sa iyo, Liam. Sagot nga ni Vince bago muling idinikit ang kanyang mga labi sa labi ni Isla. Mas pinalalim nga at mas pinatindi ang bawat sipsip. Lumilikha ng tunog. Nang matapos ang kanilang mainit na pagsasama, naglakad sila muli patungo sa silid ni Liam. Nakasilip silang dalawa sa salamin na pinto. Pinagmamastan ang kanilang anak na ngayon mahimbing na nga natutulog yakap ang kanyang paboritong teddy bear. Tignan mo siya, Vince. Napakatahimik. Ang penthouse na to nagsimula bilang lugar na takot at transaksyon lang ang nangyayari. Ngayon, naging isang lugar na ng pag-ibig. It's a sign of a happy home, diba? At sisiguraduhin kong habang buhay natin itong iingatan. Inakbayan ni Vince si Isla. Hinila ito patungo sa kanyang dibdib habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan malapit nang sumikat ang araw sa lungsod
ng Maynila. Ang kwento ni Isla at Vince, hindi lang isang kwento ng aroganteng bilyonaryo at ng isang waitress. Ito ay kwento ng dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng desperasyon, pero sa huli, ang pag-ibig na marunong magpatawad ang siyang nagwagi upang magdala sa kanila sa isang masaya at perpektong bagong simula bilang isang pamilya. I love you, Mr. Mercedes. I love you more, Mrs. Mercedes. No more secrets, just us, forever. Wakas. At dito na nga po nagtatapos. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa Cat Amazing Stories PH. Mapagpalang araw po sa inyong lahat.